Dati po akong magsasaka at sa kasalukuyan ay nag-buy and sell ng mga palay mais at gulay dito sa Nueva Ecija. Taong 1996 na taong gulang ako noon na walang alam kung puro kalokohan at pakikipag-away. Kaya nagdesisyon ang mga magulang ko na ipadala ako sa kapatid ni Papa sa Mindoro na isang pulis at siya ring isa sa mga ninong ko. Binalak ko pang takasan sila, pero ang tiyuhin ko mismo ang sumundo sa akin, kaya wala na akong nagawa dahil takot ako. Dito maskulado at maitim matalim tumingin. At matigas magsalita ganyan si Tito Ramon. Yun ang ikalawang beses na nakita niya ako. Ang una kasi ay noong bininyagan ako, pero ayon sa kwento ni tatay ay mahigpit ito at istrikto. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na kaharap ko na siya at kinakausap ako sa harap kasi ng aking ama ay inilatag niya ang kanyang mga patakaran sa loob at labas ng bahay nila na kailangan kong sundin dahil kung hindi ay hindi rin daw siya magdadalawang isip na kastiguhin ako. Sumangayon naman ang aking ama at bahala na raw ito sa akin. Sa totoo lang Kuya Alex, nakaramdam ako ng kaba, pati na rin ang takot sa kauna-unahang pagkakataon. Napakalayo kasi ng ugali ni Tito Ramon sa tatay ko na napakaluma at mahinahon kong magsalita nang makarating kami. Sa Mindoro muli akong kinausap ng tito ko. Pinaalalahanan ako nito tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa lugar niya. Nung una medyo napaisip pa ako dahil pulis siya, pero halatang may takot siya sa mga sinasabi niyang aswang at mangkukulam na nagpapanggap na araw sa lugar nila. May nag-iisang anak si Tito Ramon at matanda ito ng 1 taon sa akin. Kaya ko ay mahilig din itong dumalo sa mga handaan tulad ng piyesta. Ang pagkakaiba lang namin ay para itong trainee ng sundalo dahil palaging nasusunod ang eksaktong oras sa pag-uwi kahit mula sa eskwela. Hindi rin ito sumusuway sa mga utos ni Tito. Noong una ay nailang at natatakot pa akong magpaalam lumabas kay Tito, pero nang lumaon ay nakita kong hindi naman pala ito ganon kahigpit. Basta magpapaalam lang kami ng pinsan ko kung saan pupunta at masunod namin ang sinabi naming oras ng pag-uwi ay hindi ito magagalit. Hindi rin ako nakakarinig ng sermon kahit tanghaliin ako ng gising. Tandang-tanda ko pa piyesta iyon sa isang kalapit naming baryo. Inaya ako ng pinsan ko na pumunta dahil marami daw magagandang babae roon at masaya ang piyesta sa baryong iyon. Kaya kaagad kaming nagpaalam kay Tito Ramon. Payag naman ito pero mahigpit kaming pinaalalahan ng huwag magpapagabi sa pag-uwi dahil dadaan kami sa malawak na bukid kung saan may bali-balitang marami ang mga magnanakaw at mga adik. Pinagdala din kami ng balisong pero mahigpit kaming binilinan na huwag mauuna makipag-away at gagamitin lang iyon sa oras ng kagipitan. Sinabi pa nito na kapag nalaman niyang kami ang naunang makipag-away ay siya mismo ang magpapakulong sa amin at ipapagulpi kami sa mga bilanggo sa loob. Na pailing ako sa mga paalala ni Tito Ramon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mapapakamot sa ulo. Habang naghahanda kami sa pagpunta sa piyesta ay panay na ang tanong ko sa aking pinsan kung ano-ano pa ang maaari kong makita sa baryong iyon maliban sa magagandang babaayon. Sa kanya ay maraming palaro at kung ano-ano pang libangan na hanggang madaling araw ay nakabukas, kaya mas lalo akong na-excite. 5:00 ng hapon umalis na kami sa bahay dahil lalakarin lang namin ang pagpunta sa piyesta. Habang nasa daan ay panay ang kwento ng pinsan ko tungkol sa mga babae at kung paano siya didiskarte. Tawanan pa kami ng tawanan. Hindi namin napansin na may 3 lalaki ang papalapit sa amin. Nagulat na lang ako nang magsalita ang isa sa mga ito at sinabing masyado daw kaming maporma. Baka daw hanggang porma lang kami at hindi namin mapanindigan. Medyo napikon ako sa mga lalaki. Sisitahin ko na sana pero pinigilan ako ng pinsan ko. Binagalan na lang namin ang paglalakad at hinayaang mauna ang mga lalaki. Pagdating sa plaza ng baryo ay hindi ko maiwasang mamangha dahil sa ganda ng pagkakaayos ng paligid. Ang plaza ay nababakuran ng magagandang dikulay na papel at bulaklak. Nakaayos din sa gilid ng mga upuan. Sa stage naman ay naroon ng malalaking speakers at mga pailaw. Totoo rin ang sinabi ng pinsan ko na maraming magagandang babae. Dahil hindi pa man nag-uumpisa ang sayawan ay marami na akong gustong maisayaw na babae. Kaya naman bumili na kami kaagad ng entrance ticket para hindi maubusan. Ganito ang patakaran noon sa mga pasayaw ng piyesta. Bago ka makapasok sa loob ng sayawan 8:00 pa ng gabi ang umpisa. Kaya habang naghihintay ay naglibot-libot muna kami ng pinsan ko. Naglaro kami ng iba't ibang palaro. Hindi namin namalayan na nakalapit na pala sa amin ang 3 kalalakihan na nag-angas sa amin. Muli kaming sinubukang pikunin ng mga ito pero mabilis ako hinila ng aking pinsan papalayo. Nagtawanan naman ang mga kalalakihan at sinabi na hindi na kami pagaksayahan ng panahon dahil mga duwag naman daw kami. Sa totoo lang po Kuya Alex, ng mga oras na yon ay inis na ako sa pinsan ko at doon sa 3
Lalaki, alam kong kaya ko sa suntukan ng mga ito, kung hindi lang ako inaawat ng pinsan ko ay baka sa daan palang pinalagan ko na sila. Dumating ang oras ng sayawan, pumasok na kami sa loob ng plaza. Ang numerong nasa tiket namin ay siya ring numero ng upuan namin. Nang nakaupo na kami ay nakita kong muli ang tatlong lalaki na nakikipagtalo sa bantay ng sayawan. Ayaw silang papasukin ito, pero nagpupumilit sila, kaya nagpatawag na ng barangay tanod ang bantay para paalisin sila. Sinundan ko na tingin ang tatlo, habang kakamot-kamot sa ulong lumakad pa pala sa plaza. Nang magsimula ang sayawan, ay hindi ako magkamayaw sa pagpili kung sino ang isasayaw ko, hanggang sa mapansin ko ang isang dalagang napakaraming lalaki ang lumalapit pero panay ang tanggi nito. Naghintay ako ng tamang pagkakataon para lapitan ito, at nang sumuko ang mga kalalakihang lumapit dito ay kaagad akong tumayo para subukang ayaing sumayaw ang babae. Papalapit pa lang ako ay napansin ko na ang isa sa mga lalaking sigana nakatitig sa akin. Iniwasan ko ito ng tingin, at nang makalapit ako sa babae ay nagpakilala ako, sabay tanong kung ayos lang bang maisayaw ko siya. Napatitig sa akin ang babae at tumango. Bago tumayo, pakiramdam ko noon ay nanalo ako ng jackpot sa ruleta. Dahil sa dami ng nag-ayang maisaaw ang babae ay ako lang ang pinaunlakan nito. Habang sumasayaw kami ay nagpakilala ito sa akin. Maria daw ang pangalan niya. Dito na ako nagtanong kung bakit hindi niya pinaunlakan ang mga lalaking lumapit sa kanya. Kanina lang, ayon sa kanya ay bastos daw kasi ang mga ito. Nakikita raw niya ang paghimas na ginagawa ng mga ito sa mga nakakasayaw tuwing piyesta, kaya tinanggihan niya. Habang kasayaw ko si Maria ay muli kong napansin ang isa sa mga sigang lalaki na nagmura ng kamao sabay turo sa akin. Napipiko na talaga ako sa lalaking iyon, kaya itinanong ko kay Maria kung kilala ba niya ito. Ayon sa kanya, taga kabilang baryo daw ang lalaki na kilalang Sig at barumbado. Mahilig daw itong manguron sa mga piyesta at palaging nirereklamo ng panggugulpi. Mas mabuti raw na huwag ko na itong titigan o kahit pansinin man lang, dahil kapag nakipagtitigan pa ako dito ay hindi na ito titigil hanggat hindi ako nagugulpi. Napangiti ako sa sinabing iyon ni Maria. Sinabing baka hindi lang nakakahanap ng tapat ang lalaki, kaya ganoon kalakas ang loob. Ilang tugtog din ang natapos naming sayawan ni Maria bago kami naupo para magpahinga. Makalipas ang kalahating oras, muli sana akong lalapit sa dalaga nang biglang may kung anong sumabog sa gitna ng plaza. Lumika ito ng apoy kaya nagkagulo at nagtakbuhan ng mga nagsasayawan. Mabilis na nakalapit sa ng pinsan ko, sabay hatak sa akin papalabas sa bakod ng plaza. Dahil sa nangyari ay nag-aya ng umuwi ang pinsan ko, pero sinabi kong hanapin muna namin si Maria para makapagpaalam. Nakita naman namin kaagad ang dalaga kasama ng ilang kadalagahan na nasa gilid ng stage. Lumapit ako at nagsabing uwi na kaming magpinsan. Ngumiti sa akin si Maria bago nagtanong kung saan kami dadaan at kung maaari bang sumabay na siya, dahil natatakot na siyang umuwing mag-isa ang mga kaibigan kasi daw niya ay mag-ikot pa sa mga palaruan at ayaw pang magsiwi. Tumingin ako sa aking pinsan at bago ako makapagsalita ay sinabi nitong alam niya raw kung saan nakatira ang dalaga. Doon na rin daw kami dumaan para makaiwas din sa tatlong siga na habang naglalakad ay nahuhuli kami ni Maria dahil panay ang kwentuhan namin at tanungan tungkol sa isa't isa. Madilim ang daanan dahil wala pang mga ilaw sa mga poste at tanging ang liwanag lang ng dala naming flashlight ang tumatanglaw sa daanan. Ilang minuto at narating na namin ang daan papasok sa bahay nila Maria, at ayon sa pinsan ko, mas maigi doon kami dumaan para makaiwas sa mga sigang kumukurap ng bahay nila. At nang makapagpaalam kami sa isa't isa ay tumuloy na kami sa paglalakad pa uwi. Isang malawak na bukirin ang dadaanan namin at walang kahit anong puno man lang sa paligid. Wala ring anumang kabahayan maliban sa mga maliliit na kubo na nagsisilbing pahingahan ng mga magsasaka. Habang naglalakad ay nagbibiruan pa kaming magpinsan tungkol sa mga lalaking nangungusap kami ng pagkukwentuhan nang biglang makarinig kami ng mga taong sumisigaw sa bandang unahan namin. Tinanglawan namin ang flashlight ang dakong iyon at nakita namin ang tatlong kalalakihang mabilis na tumatakbo palapit. Sabay-sabay nilang isinisigaw na may aswang. Nakaramdam ako ng kaba dahil yun ang mga lalaking iniiwasan namin ng pinsan ko. Tatakbo na sana kami pabalik pero mabilis silang nakalapit sa amin. Wala silang tigil sa paghihingi ng tulong dahil hinahabol daw sila ng aswang. Nanginginig ang mga boses nila at bakas na bakas sa mukha ang takot. Punong-puno din ng putik at tuyong lupa ang iba't ibang parte ng katawan nila, partikular sa mga braso at mukha. Napansin ko rin ang malalim at mahahabang gasgas sa mga braso nila. Winasiwas naming magpinsan ang ilaw ng flashlight sa pagbabaka sakaling makita ang kinatatakutan ng mga lalaki, pero wala naman.
Kaming nakita ilang sandali pa ay nakarinig kami ng nakakakakilabot na angil ng hayop para itong angil ng malaking aso kaagad na naghagilap na maaaring gamiting armas ang tatlong lalaki pero wala silang nakita dahil pananim ng sibuyas at bagong ararong lupa ang nasa paligid. Dala ng takot ay dumampot sila ng malalaki at tuyong tipak na lupa habang kaming magpinsan naman ay inilabas ang dalang balisong at naghanda sa kung anumang aatake sa amin. Tinanglawan ko ng flashlight ang paligid sa pagbabaka sakaling makita ang hayop na umaangil. Halos pigil na pigil ang aking paghinga at pagkurap para mapaghandaan ang anumang paparating na panganib. Ilang sandali lang at muling umangil ang hayop. Sa pagkakataong yon ay natanglawan ko na ng flashlight ang sinasabing aswa. Isa itong malaking aso na halos kasing laki ng 3 buwang anak ng kalabaw. Tanging ang mukhalig, mga paa at buntot lang nito ang may balahibo. Nakalabas ang mga sala sa labat ng ngipin nito habang tumutulo ang malapot na laway. Pinagbabato ito ng 3 lalaking siga. Tumama ang isang malaking tipak ng lupa sa mukha ng hayop na naging dahilan para mas lalo itong magalit. Kitang-kita ko ang pagbuelta atake. Tinanong naman ako ng aking pinsan kung ayos lang ba ako at kung nasugatan ba ako. Tanging pag-iling lang ang naisagot ko dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng matitinding takot na wala ang lahat ng tapang at lakas ng loob ko. Doon ko naisip na hindi lahat ay kaya kong tapatan ng tapang sa laki ng hayop na umatake sa amin. Ng mga oras na yon ay sigurado akong hindi mabubuhay ang sino man sa amin. Kapag nasuko nito, ramdam ko na rin ang takot ng mga kasama ko. Ilang sandali pa at umangil na naman ang hayop sa paligid pero sa pagkakataong yon ay parang naging dalawa na ito. Pumwesto kami ng pabilog habang magkakatalo. Walang tigil sa pagmumura ang isa sa mga siga habang ang sabi naman ng isa ay makaligtas lang kami. Sisiguraduhin niyang magbabago na siya. Panay ang pagpapalipat-lipat ko ng ilaw sa paligid hanggang sa matanglawan ko ang 2 malalaking asong naggangalit ang mga panga at walang tigil sa pagtulo ang malalapot na laway. Mabilis na umatak ang mga ito pero gaya ng nauna ay hindi na naman ako nakakilos. Napikit na lang ako at hinintay ang mangyayari. Naramdaman ko na may umagaw ng hawak kong balisong at pagmulat ko ay nasa unahan ko na ang isa sa mga lalaking siga at ang pinsan ko. Hiyang-hiya ako noon sa sarili ko. Wala akong magawa dahil sa sobrang takot. Ang mga kasama ko naman ay panay ang tanungan sa isa't isa kung ano ang dapat naming gawin. Naisipan naming bumalik sa baryo pero malayo na kami kaya nagpalingalinga ako sa paligid at nakita ko ang isang kubo. Inaya ko sila roon at sinabing maaaring may itak o kahit anong armas doon na maaari naming magamit. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa kubo habang panay ang lingon sa paligid. Pagdating sa loob ng kubo ay nakakita kami ng 2 pala at 2 itak. Kanya-kanya kaming dampot sa mga ito at nag-abang sa muling pag-atake ng mga hayop. Ang buong akala namin ay hindi na kami aatakihin muli ng mga ito sa pagpasok namin sa kubo pero ilang sandali lang at muli na namang umalingaw ang pag-angil sa paligid. Sa pagkakataong iyon ay parang nadagdagan na naman ang bilang ng mga ito. Maya-maya pa inaaninag na namin ang 3 malalaking asong papalapit sa kubo. Nagkanya-kanya na kami ng pwesto para paghandaan ng pag-atake. Ng mga oras na iyon mas gigil na gigil ang mga hayop. Nagpupumilit ang mga ito na makapasok sa kubo. Mabuti na lang nakaharang sa pintuan ng pinsan ko at ang isa sa mga lalaki. Walang tigil nilang hinahampas ng pala ang mga umaataking hayop. Kapag tinatamaan ang mga ito ay aatras lang at muling aatake na. Para bang hindi nasasaktan. Kung normal na aso ang mga ito ay tiyak na tatakbo na papalayo sa lakas ng mga hampas na natatanggap sa mga kasama ko. Wala rin itong kapaguran sa pag-atake na para bang hindi man lang napapagod habang nasa gitna ng pag-ang mga pinsan ko ay tinawag nito ang isa pa sa mga lalaki para pumalit sa kanya at mayroon daw siyang susubukan. Kaagad namang lumapit ang lalaki habang ang pinsan ko ay naghahalungkat ng mga gamit na nasa loob ng kubo at nang makita ang hinahanap ay kaagad itong nagpaninga. Sakalan ng lumakas ang apoy ay inihagis nito ang pira-pirasong interior ng gulong umal ng asaw. Ang amoy noon sa buong kubo na naging dahilan ng pag-ubo namin. Naghubad kami ng mga damit at ito ang ginamit na pantakip sa ilong at bibig para mabawasan ang nalalanghap na amoy ng nasusunog na guma. Ilang sandali lang ay biglang tumigil sa pag-atake ang mga hayop kaya dali-daling sinandok ng pinsan ko ang nasusunog na panggatong at goma gamit ang palat saka ito nilagay sa labas ng kubo. Dali-dali namang kumuha ng dagdag na panggatong ang iba pang mga kasama namin para mas mapalaki pa ang apoy at nang maglagablab ito ng malakas ay muli naming idinagdag ang natitirang goma. Matapos yun
ay nakiramdam kami sa paligid kung aatake pa ba ang mga hayop. Lumipas ang halos 5 minuto, walang umatake, kaya napanatag kami. Ang buong akala ko ay naitaboy na namin ang mga hayop, pero makalipas ang halos 1 oras natupok na ang lahat ng goma. At gatong muli naming nadinig ang mga angil na umaaligid sa kubo, bigla kaming nataranta. Kaya muli naming dinampot ang mga pala at itak bago pumwesto ng pagdepensa. Nag-iiyakan naman ang 3 lalaking kausama naming magpinsan ng mga oras na yon. Panay rin ang pagmumura, habang sinasabing wala naman silang kasalanan. Maging ako man ay parang gusto ko ding maiyak ng mga oras na yon, dahil sa takot na nararamdaman ko. Ilang minuto ang lumipas ay umatake na naman ang mga hayop, halos maputol na ang hawakan ng pala sa tindi ng ginagawa kong paghataw, pero lalong naging mabangis ang mga ito. Dahil wala na kaming ibang maisip na paraan para makaligtas, ay sinasabayan na namin ang pagsigaw ang bawat paghampas sa mga umaataking hayop. Kahit garalgal na ang mga boses ay tuloy lang kami sa pagsigaw. Ilang sandali lang may mga boses na kaming naririnig na papalapit sa kubo. Pasigaw na nagtatanong ang mga ito kung anong nangyayari sa amin dito. Na namin tinodo ang pagsigaw na may aswang at inaatake kami. Bigla na namang tumigil sa pag-atake ang mga hayop. Humarap ito sa amin at umangil ng napakalakas bago tumakbo papalayo. Sa pag-aakalang atakihin ito ang mga papalapit na tao sa kubo, ay muli kaming sumigaw para maalerto ang mga paparating. Gustuhin man naming lumabas ng kubo, ay hindi namin magawa sa pag-aalalang baka bumalik ang mga hayop para umatake. Walang kurap-kururo, buo ang mga kalalakihan. Nagmura, kaagad nang nagmura ang isa sa mga ito, habang tinatanong kami kung ano ba ang ginagawa namin doon. Sa 1:00 ng gabi, nang sabihin naming inatake kami ng mga aswang sa anyong malalaking aso, ay napangisi ang 3 lalaki na nagpakilala bilang mga kagawad ng baryo. Tinanong din kami ng mga ito kung taga-saan kami. Nang makilala ng mga ito ang isa sa mga sigang lalaki, ay tinawag kaming mga magnanakaw na paghinalaan pa kaming nakadroga at lasing. Nagulat na lang ang mga ito nang makita ang malalim na mahahabang kalmot sa braso ng 3 kasama namin. Kami namang magpinsan ay puno ng gasgas sa iba't ibang parte ng katawan, kaya kaagad kaming isinama sa klinika upang gamutin ang mga sugat. Doon ko na nalaman ang mga pangalan ng 3 lalaking siga. Sila ay sina Pedro, Juan at ang pinakasiga na kumukuloda sa akin ay si Carlos. Nang malamang anak at pamangkin kami ng pulis, ay biglang bumait ang mga kumakausap sa amin. Panay na ang tanong nila kung may masakit pa ba kaming nararamdaman. Habang ginagamot kami, ay nagpatawag ng mga tanod ang 3 kagawad at ipinaglugad sa mga ito ang mga saka para tignan kung naroon pa ang mga hayop, at ang 2 naman ay inutusang sunduin si Tito Ramon upang ipaalam ang nangyari sa amin. Makalipas nga ang kalahating oras ay dumating na si Tito. Kinakabahan na kaming magpinsan dahil tiyak na mapapagalitan kami nito. Paglapit sa amin ni Tito ay tinanong lang kami nito kung ayos lang ba kami bago lumapit sa mga kagawad at nagtanong kung may reklamo ba laban sa amin. Ipinaliwanag ng mga kagawad ang nangyari. Napalingon sa amin si Tito na baka sa mukha ang pag-aalala. Halos pasikat na ang araw nang payagang kaming umuwi ng mga kagawad. Ang 3 siga naman ay lumapit sa amin bago kami umalis at nagpasalamat wala namang natagpuang malalaking aso sa bukirin, at sa mga kabahayang malapit sa pinangyarihan tanging mga bakas na lang ng mga paa ang nakita ng mga tanod. Naging malaking trauma yon sa aming magpinsan, kaya naging bihira na ang pagpunta namin sa mga sayawan ng piyesta. Lalo na kung liblib ang daraanan papunta rito. Makalipas ang 1 linggo ay muli naming naklubong ang 3 siga, pero sa pagkakataong yon ay parang napakalaki na nang pinagbago nila. Binati kami ng mga ito at kinausap. Ayon kay Carlos, inis na inis siya sa akin. Ang isayaw ko si Maria, dahil matagal niya nang gusto ang dalaga. Inaabangan nila ang pag-uwi nito para sana kausapin at makapagpaalam na rin na aakyat ng ligaw. Kaya di makita nilang kasama namin ang dalaga ay naisipan nilang tambangan kami, pero inatake sila ng malaking aso. Naging maayos ang pag-uusap namin ng araw na iyon, at katunayan nga ay naging matalik kong kaibigan si Carlos sa mahigit 3 taong pananatili ko sa poder ni Tito Ramon. Yun na din ang una at huling karanasan namin sa mga aswang. Hanggang dito na lang lamang po ang aking kwento, Kuya Alex, at sana ay nagustuhan ito ng mga tagapakinig mo. Mag-iingat po tayong lahat palagi at pagpalain nawa tayo ng mailikha. Ako po si Antonio, ang inyong kaistorya. Magandang araw po Kuya Alex, at sa lahat ng ang mga tagapakinig mo. Magbabaka sakali po sana ako na mapansin mo itong aking kwento, tawagin mo na lang ako sa pangalang Miguel. Nasa edad
4 na po at kasalukuyang naninirahan dito sa barangay Katuparan Taguig. Bata pa lang ako ay kalat na ang kwentong aswang sa lugar namin dahil sa isa naming kapitbahay na napapabalitang aswang daw para sa kanyang privacy ay itatago ko siya sa pangalang Lola Carmen. Taong 2004 kalat din sa aming lugar ang kwento tungkol sa mga gumagalang miyembro ng kulto na nagbabahay-bahay at kapag may tsinelas o personal na gamit daw sa labas ng pintuan ay bubulungan lang nila iyon upang mahinoti mo ang may-ari at magiging sunod-sunuran na sa kanila. Ayon pa sa ibang kwento ay inaalay daw sa kanilang Panginoon ang mga taong nahihipnotismo nila. Dalang taong gulang na ako noon pero hilig ko pa rin ang tumambay kasama ang aking mga barkada kahit papinagbabawalan na kami ng aming mga magulang ay sige pa rin kami sa pagtambay sa labas. Wala kaming ginawa kundi ang maggitara, magtawanan at magkulitan para kaming mga teenagers na hindi pa alam ang plano sa kanya-kanyang buhay. Inaabot kami ng hanggang madaling araw sa tambayan nang wala namang nagagawang kapaki-pakinabang. 2 lugar ang tambayan namin. Ang isa ay malapit sa bahay ng isang kagawad ng barangay at ang mina naman ay sa tapat ng bahay ng isa sa mga kabarkada ko. Dito kami mas madalas mamalagi dahil may malaking puno ng aratilis at kapag sumasapit ang 6 ng hapon ay napakaraming paniking dumadapo upang manginain ang mga hinog na bunga ng puno na siya namang tinitiran trip kasi ng isa kong kabarkada. Ang pagpapatuyo ng mga hayop tulad ng paniki, ginaganya itong display sa kwarto niya. Kapag madami naman kaming nahuhuli ay binibigay namin ng iba sa kapitbahay kong Ilocano na si Kuya Jose para iluto bandang Marso 2004 ng hapon. Iyon, habang nakatambay kami sa malaking puno ng aratilis ay nag-ikot ang isa sa mga kagawad ng barangay namin kasama ang 3 tanod. Bitbit nito ang megaphone at paulit-ulit na sinasabing huwag na raw kaming lalabas ng alanganing oras. Ilaktin daw nang maigi ang mga pinto at bintana namin dahil may gumagalang aswang sa lugar. Kapag gabi lumapit din sila sa amin at pinaalalahanan kami na huwag na munang tumambay hanggang madaling araw dahil hindi daw siya nagbibiro at siya daw mismo ang nakasaksi na totoo ang aswang. Inatake daw nito ang kanyang manugang na maglalabas sana ng madaling araw. Nang makalayo sila kagawad ay sabay-sabay kaming nagtawa ng magbabarkada. Ang banat pa ng isa kong kasama ay mukhang maganda ang score ni kagawad at malakas pa ang amats. Dahil nga sanay na ako sa mga ganong kwento at chismis sa lugar namin, ay hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganong bagay. Hinamon ko pa ang aking mga kabarkada na hanapin namin yung aswang at gugulpihin namin. Banat ko pa na kapag babae yung aswang. At hindi sinidok na magsisisi siya kung bakit pa siya nagpakita sa akin. Nainis ang isa sa mga kabarkada ko dahil sa kayabangan ko na ng mga oras na yun. Sinabi nitong sana daw ay dalawin ako ng aswang para magtanda ako. Tinawanan ko lang sila at sinabing ang aswang lang nakilala ko ay si Lola Carmen at hindi naman ito nakikialam sa mga kahit na sinong kalugar namin. Itong si Lola Carmen ay napapabalitang aswang sa lugar namin simula pa nung bata kami. Sa kadahilanang kapag may buntis sa kahit saang panig ng barangay ay makikita siyang umaaligid sa bahay at panay ang singhot. Kung minsan pa nga bigla na lang daw itong lalapit sa mga naguhuntahan mga nanay at sasabihin sa isa sa mga naroon na buntis ito at nababanguhan siya. Meron pang isang pagkakataon na 2 linggo pa lang daw na delay yung kapitbahay ng barkada ko ay bigla na lang daw itong lumapit at sinabing, "Uy, buntis ka pala." Gulat na gulat daw yung babae kaya nagpi ito at doon nakumpirmang buntis nga siya. Kung minsan naman ay naglalakad-lakad ito ng madaling araw at kapag nasalubong mo ay bigla itong hihintugi sa katititig. Mabait naman si Lola Carmen at mahilig makipagkwentuhan sa kung kano pero kapag nakaharap mo siya talagang mapapansin mo na may kakaiba sa kanya. Halos lahat ng tao sa aming barangay ay kilala siya bilang aswang pero wala namang pagkakataong umatake siya sa mga buntis o bagong silang nasanggol sa lugar namin. Lumipas ang 1 linggo matapos ang ginawang pag-ikot ng isa naming kagawad ay tuloy pa rin ang pagtambay namin. Wala ring aswang na sumilip man lang o nagpakita sa amin. Kaya naman nawala na ito sa aming isipan. Unang araw ng Abril nalaman kong buntis ang girlfriend ko. Tuwang-tuwa pa akong ibinalita iyon sa akin ng mga kabarkada ko. Doon na naman muling nabuksan ng kwento tungkol sa aswang. Gaya ng dati sinopla ko lang sila at pinagpilitan walang aswang. Habang nagkukwentuhan kami sa ilalim ng puno ng aratelis isang hapon ay biglang sumulpot si Lola Carmen sa likuran ko at nagsalita ito. Tinanong ako kung totoong buntis ba ang girlfriend ko. Sa gulat ko ay tango lang ang
Aking naisagot bago humakbang papalayo sa kanya. Nagtayuan naman ang mga kaibigan ko at sabay-sabay kaming lumakad papalayo. Nang makita naming umalis na si Lola Carmen ay saka kami bumalik sa tambayan. Iisa ang naitanong namin noon kung saan galing si Lola Carmen at kung paano ito nakalapit sa amin nang hindi namin napapansin, samantalang walang kahit na sino ang tao noon sa lugar maliban sa amin. Kinagabihan ng araw naon hindi muna ako dahil naghuhumiyaw di anak namin. Kinabukasan maagang umalis ang mga magulang ko para dumalo sa kasal ng isa kong pinsan sa Batangas at kinabukasan na raw sila uwi. Katakot-takot na bill na naman ang iniwan sa akin ng nanay ko. Gabi ng araw na yon, kating-kati akong pumunta sa tambayan namin pero todo pakiusap ang girlfriend ko na huwag ko siya iwan. Likas na matigas ang ulo ko at wala akong sinusunod kundi ang sarili ko lang, kaya hinintay ko lang na matulog ang girlfriend ko at tumakas ako para tumambay. 11 na ng gabi yon na abutan ko ang mga kabarkada ko sa tambayan na nagkakasiyahan. Unang sahod kasi ng isa sa kanila. Habang kumakain kami ay napansin ko ang ilang malalaking paniki na lumilipad-lipad at padapa mga sanga ng aratilis. Kaagad naming binitawan ang mga hawak na pagkain at nagkanya-kanyang dampot sa tirador na nakapatong sa lamesa. Kaagad din kaming nagkanya-kanya ng pwesto para abangan ang pagdapo ng mga hayop. Tinamaan namin yung 3 at habang yung 2 paniki ay hinihintay naming dumapo, dumating ang kapitbahay kong Ilocano na si Kuya Jose. May dala din itong tirador. Sinenyasan namin ito na yumuko at huwag maingay. Isabay turo sa nagliliparan pang paniki. Nang makalapit si Kuya Jose sa amin ay tumingala siya sa puno at biglang bumitaw ng tira. Dinig na dinig namin yung lakas ng lagatok ng tira ni Kuya Jose. Dahil sa halip na paniki ang tamaan, mukhang sanga ng puno ang nasapul nito. Nagtawanan pa kami kasi ang buong akala namin ay nga ang tinamaan niya dahil doon ay nagliparan papalayo yung 2 paniki. Sinisip pa namin si Kuya Jose kung bakit hindi namin nahuli yung 2. Bumalik kami sa pagkain at inalok na rin namin si Kuya Jose. Habang nagkukwentuhan kami ay bumalik yung 2 ang paniki pero gulat na gulat kami kasi parang biglang lumaki ang mga ito at pabulusok sa amin yung lipad nila. Sabay-sabay kaming nagyuko dahil diretso sa amin yung mga paniki. Kumuha ng sanga si Kuya Jose at inabangan ang pagbalik ng mga paniki. Nang muling dumaluhong ang mga ito ay sinalubong ng paghampas ni Kuya Jose pero kahit tinamaan ay hindi man lang ito bumagsak. Parang mas nagalit pa nga at paulit-ulit kaming sinugod. Nagkanya-kanya na kaming hawak ng tirador pero bigla na namang nawala ang mga paniki. Nagkatakutan at nagkas-isihan pa kami. Ang sabi pa ni Kuya Jose ay hindi kaya aswang ang mga yon at naghahanap ng mabibiktima. Nagtawanan lang kami at sinabing baka nagalit lang dahil tinitira namin. Habang nag-uusap kami ay nakita ni Kuya Jose si Lola Carmen. Mabilis itong lumalakad papunta sa amin. Pagtapat sa tambayan namin ay galit na galit itong nakatitig sa amin at sinabing umuwi na raw ako dahil inaaswang ang girlfriend ko. Nakaramdam ako ng kakaibang takot at pag-aalala noon kaya dali-dali akong lumakad pa uwi. Habang papalapit ako sa bahay may napansin akong anino ng tao sa bandang bintana ng bahay namin. Nakadikit ang ulo nito sa dingding at parang may kung anong ginagawa. Sinit ko ito sabay dukot ng bato sa bulsa at ibinato dito pero bigla itong tumakbo sa bakanteng lote sa likod ng bahay namin. Patakbo naman akong pumasok sa loob ng bahay at kaagad kong tinignan ang girlfriend ko. Tulog na tulog ito habang nakalilis pa ang damit na hanggang sikmura. Inayos ko muna ang damit niya bago ako tumabi para matulog pero hindi ako mapakali sa tuwing pipikit kasi ako nakikita ko yung taong binato ko. Napapaisip ako kung sino ba iyon at ano ang ginagawa dito. Sa 1:00 oras ng gabi, alam naman ng mga kabar namin na walang magnanakaw sa bahay namin. Kaya malabong magnanakaw iyon. Naisip ko na lang na baka mamboboso lang ilang minuto na akong nakahiga pero hindi pa rin ako makatulog dahil sa kung ano-ano tumatakbo sa isip ko. Panay rin ang tingin ko sa bintana at baka naroon na naman yung taong nakita ko. Tumayo ako para sana uminom ng tubig nang makarinig ako ng kaluskos sa bubungan. Nung una, inakala kong pusa lang pero iba ang tunog na ginagawa nito. Para itong matalim na bagay na kinukuskos sa yero. Nakakangilo sa pakiramdam at masakit sa tenga kaya lumabas ako para tignan kung ano ang gumagawa nun. Lumakad ako sa gitna ng kalsada para tignan bubungan namin at laking gulat ko nang makitang naroon na naman yung tao. Lumingon ito sa akin kaya kitang-kita ko ang nagliliwanag nitong mga mata sa dilim na kulay dilaw. Kaagad akong naghagilap ng bato at nang damputin ko ang tipak na hollow block sa gilid ng kalsada ay mabilis ko itong ibinato sa tao nasa bubungan namin. Tinamaan ko ito sa braso pero parang hindi nito ininda. Muli akong naghagilap ng maibato nang bigla itong lumundag papunta sa akin. Napahakbang ako paatras. Natapakan ko ang isang bato kaya nadulas ako at napaupo. Ramdam kong tinamaan ako ng kuko nito sa kaliwang braso kaya mas lalo akong nagalit. Hinanap ko yung tao
pero wala na ito sa paligid. Nagmadali akong pumasok sa loob ng bahay namin at kinuha ko ang samurai ng tatay ko. Paglabas ko ay nagsisisigaw ako at hinamon yung tao sumalakay sa akin. Dahil dito ay naglabasan ng ilang kapitbahay namin. Hindi ako huminto sa pagsigaw kaya narinig ako nila Kuya Jose at ng mga kabarkada ko. Malapit lang din kasi sa bahay namin yung tambayan kaya mabilis silang nakalapit sa akin. Tinanong nila ako kung anong nangyari kaya sinabi kong may taong gustong pumasok sa bahay. Ipinakita ko pa sa kanila ang kalmot na ginawa nito sa braso ko. Kaagad na sinabi ni Kuya Jose na aswang daw ang nakaharap ko at malamang daw ay nasa paligid pa ito. Itinuro ko sa kanila ang unang pinuntahan ito ng batuhin ko kaya doon sila unang pumunta para tignan ang lugar. Nung makalapit sila ay biglang lumabas si Lola Carmen sa makapal na puno ng mga saging na nakatanim sa bakanting lot. Habang nagpapagpag ng katawan, tinanong ito ni Kuya Jose kung anong ginagawa nito ron. Sumagot ito at sinabing umihilang daw siya roon lumakad dito papalayo sa amin na parang walang pakialam. Bago pa man makalayo si Lola Carmen ay nagsalita si Kuya Jose at sinabi nitong madaling araw na dito ka paihi o baka nang aaswang ka lang. Hindi umimik si Lola Carmen at tuloy lang ito sa paglalakad. Papalayo, pinigilan ko si Kuya Jose at sinabing hindi sin Lola Carmen ang nakita ko dahil lalaki iyon at walang anumang damit na suot. Habang ginagalugad ng mga kabarkada ko ang bakanting lot, isa pang sigaw ang narinig namin mula sa kabilang kanto. Naroon daw ang aswang. Dali-dali kaming tumakbo papunta roon. Eskinita ang dinaanan namin at nauna ako sa kanila at nasok na ako sa eskinita ay nasalubong ko ang isang lalaking nakahubot-hubad na tumatakbo palabas. Hindi ko makita ang mukha nito dahil nababalot ng kulay itim na kung ano. Dilaw na dilaw din ang mga mata nito at naakala ng amoy na parang may halong dumi ng tao. Inundayan ko ito ng taga. Tinamaan ko sa balikat pero parang hindi tinablan. Napayo ko lang ito at nagawa akong lagpasan. Sumigaw ako sa mga kabarkada ko at sinabing harangin nila ang aswang. Nang masalubong nito ang mga kaibigan ko ay nagpalingalinga ito sa paligid at nang makita ang mababang bakod ng isang kapitbahay namin ay lumundag ito roon. Pinaulanan ng malalaking bato ng mga kaibigan ko ang aswang pero hindi man lang nila ito tinamaan. Nagalit pa ang may-ari ng bahay dahil sa ginawa nila. Nang lumabas ang lalaking may-ari ay muli itong nagtatakbo papasok sa loob ng bahay dahil naging malaking aso yung kaninang tao na hinahabol namin at nagawa din itong talunin ang bubungan ng bahay. Nagkagulo na ang mga tao noon sa paghabol sa aswang pero hindi namin ito inabutan. Kinabukasan nagulat ako sa kumalat na balita. Nagkaroon daw ng riot at ako ang nag-umpisa kaya pagdating ng mga magulang ko katakot-takot na sermon na naman ang inabot ko. Hindi ko rin naman masabing aswang ang hinabol namin dahil tiyak na mapagbibintangan akong gumagamit ng droga. 3 araw makalipas ang insidenteng iyon ay muli na namang ikot ang kagawad at pinapaalalahanan ng mga tao na may aswang na gumagala sa lugar. Dahil dito tinanong ko ang isa sa mga kabarkada ko na may alam tungkol sa paranormal kung ano ang pwedeng gamiting pangontra sa aswang. Sa halip na sumagot ito ng matino ay kalokohan lang ang sinabi sa akin kaya lumapit na ako sa kilalang manggagamot sa lugar namin. Dito ay napag-alaman ko na ayaw ng mga aswang ang amoy ng nasusunog na goma at bahay namin kaya itak na lang ang ginamit ko. Ayon sa albularyo kapag nakadinig daw ako ng tunog ng ikik ay pagkiskis ko lang daw ang 2 itak at hindi nalalapit ang aswang. Panay ang bantay ko noon sa paligid. Kapag tumahol ang aso ay kaagad kong kinukuha ang 2 itak bago sumilit sa labas ng bahay pero wala akong nakikita. Ang buong akala ko ay hindi na muling babalik ang aswang kaya naging kampante akong muli. 2 linggo makalipas ang pakikipaghabulan namin sa aswang pumunta ako ng Quiapo para bumili ng makabuhay. Mabuti rin daw kasi itong pangontra sa mga aswang. Inabot ako ng gabi sa pag-uwi dahil sa traffic. Habang naglalakad ako pa uwi ay nakasabay ko si Kuya Jose na bumili ng barbecue para gawing pulutan. Nagkwentuhan kami habang naglalakad at nabanggit niyang birthday daw niya kaya dumaan daw ako saglit sa tambayan naming magbabarkada para makatagay. Dahil nga medyo matagal na akong hindi nakakatambay ay dumaan ako at pagdating ko roon medyo malagihay na ang mga barkada ko. Pinatag nila ako at medyo napasarap kami sa kwentuhan tungkol sa aswang. Pinagmalaki ko pa sa kanila ang binili kong makabuhay. Hindi ko namalayan ang oras, Kuya Alex, dahil sa pakikipagkulitan ko umabot ako ng isa ng madaling araw. Nang maalala ko ang buntis kong girlfriend ay kaagad ako nagpaalam sa mga kabarkada ko. Nung malapit na ako sa bahay namin napansin ko ang isang malaking aso sa tapat ng bahay namin. Nakakubli ito sa malaking puno ng talisay. Dahil hindi ko kilala ang aso ay humanap ako ng bato para sana kung sakaling habulin
Ako noon ay may pangato ako nang makalapit ako sa tapat ng puno ay inambahan ko ng pagbato yung aso. Maya-maya pa biglang tumayo sa dalawang paa yung aso at doon ko nakitang nanlilisik na ang mga mata nito at panay rin ang tulo ng laway akmang susugot. Na ang aso sa akin nang ibalibag ko dito ang hawak kong bato sabay sigaw sa tatay ko na nasa labas ang aswang kaagad namang lumabas si tatay dala ang itak muling tumakbo papunta sa bakanting lot yung aso kaya kaagad naming sinundan ito ng tatay ko. Pero hindi rin namin ito inabutan na wala ang tama ng alak sa akin noon dahil sa takot idagdag pa ang galit ng tatay ko dahil alam ko raw na buntis ang girlfriend ko kung saan-saan pa ako nagpupunta hindi ko pinansin si tatay at kaagad ko. Kinamusta ang girlfriend ko maayos naman daw ang pakiramdam niya kaya nawala rin kaagad ang pag-aalala ko kinabukasan kaagad kong tinanim sa paligid ng bahay namin yung makab at simula noon hindi na kami dinalaw ng aswang makalipas naman ng isang buwan ay napabalitang napuruhan daw ng isang nagrorondang tanod ang aswang pero nakatakas pa rin daw ito simula nga noon ay wala ng balita tungkol sa pagpapakita ng aswang at naisilang naman ng maayos ang aking anak pero iniwan din ako ng girlfriend ko at sumama sa ibang lalaki sa ngayon Kuya Alex hindi ko pa rin nakakalimutan ang karanasan kong ito marami pa rin namang kwento-kwento tungkol sa pagpaparamdam ng aswang sa lugar namin pero hindi na katulad ng karanasan ko na talagang harapan naming nakita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at God bless po sa ating lahat.